Amen. Praise the Lord. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdarakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Dobleng paggalang sa ating beloved evangelist Pastor Will D. Almeida. Patuloy nating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved evangelist Pastor Almeida at ating beloved assistant Pastor Linus Almeida. Pagbati rin po sa kanilang beloved children at sa lahat po ng beloved Almeida family, sa lahat po ng beloved preachers, sa lahat po ng kapatiran, baguhan man o datihan, at sa mga bisita po kung meron man. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat bago po matapos ang taon na ito ay nagkaroon po ako ng pagkakataon na pasalamatan po at dakilain ang mga Praise the Lord. mabubuting gawa sa aming buhay, sa ating buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus kasi po, last year po, maalala ko lamang po na inalis po kami sa listahan po ng 4Ps po. At nung time po na inalis po kami sa listahan po ng 4Ps, may nag-interview po sa amin na yung sa DSWD po. Tinanong po kami kung okay lang daw po ba sa amin na kung maaalis na po kami sa listahan po ng 4Ps kasi po kami naman daw po yung pioneering. Why give chance to others daw po kasi po matagal-tagal na rin daw po yung panahon na naging member daw po kami ng 4Ps. Yung rason ko po naman ay umuo naman po ako kasi po matagal na nga naman po kaming member ng 4Ps at hindi naman po maikakaila na talaga pong napakalaking tulong din po yung nakukuha namin pong grant galing po sa DSWD. Kaya po parang magaan naman po sa loob namin na kumbaga ibitawan na po yung ganun po na pagpapala kasi nga po parang nasulit din naman po namin yung kasi po iniisip din po namin na marami naman po yung mas deserving pa po sa amin na makapasok din po sa 4Ps po. Tapos po nitong taon lang po na to, hindi ko na po maalala yung buwan. Biglang gulat po namin kasi po hindi na po talaga kami umaasa na makakabalik pa po kami sa 4Ps po. Kaya po nitong taon lang po na to, nakalimutan ko na mga October po ata yun, may dumating, pinatawag po yung beloved husband ko po yung nagmi-meeting po sa DSWD at binigyan po siya ng parang certificate po na sinasabi po na muli daw po kaming makakabalik sa 4Ps po at pinapasalamatan ko po yun sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yun pong pagkabalik po namin sa 4Ps, wala po akong inaasahan na kung ano pa man yung magiging, kumbaga sa parang, ang iniisip ko lang po, babalik kami sa pinaka first step po, kumbaga parang bagong member na ulit. Tapos po, nung mga ilang weeks po after nung makabalik po kami sa 4Ps, may parang pinaisip po sa akin ng mahal na Panginoon na tingnan ko daw po yung bank account po namin sa Land Bank po, yung cash card holder po account number namin. Di tiningnan ko po yun sa cellphone ko po. Laking gulat ko po namin po na meron po yung laman na ganun po kalaki yung halaga at sa tuwa ko po talaga kasi po hindi po namin talaga ninasan. Sobrang napaiyak po ako sa kagalakan sa pagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi po yung time na yon talaga pong napakagaling ng timing po talaga ng mahal na Panginoon. Hindi po talaga siya nagkukulang, hindi po talaga tayo niya binibigo. Kasi po yung time po na yun, yung time na halos parang hindi po na namin maubos maisip kung saan po kami kukuha ng pang-tuition po ng anak ko, ng beloved eldest son ko po kasi po sinisingil na po ng school yung beloved son ko po sa balance pa po sa school. Kaya po, yung katugunan po yun ng mahal na Panginoon ng pagbigay-bigay, pagpasok po ng pera po ng ganun sa account po namin ay talaga pong yun po yung timing na kasagutan po dun sa problema naming financial po sa school ng beloved son ko po. Kaya po lubos-lubos ko po yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung timing po na gano'n na akala mo po wala ka na pong
mababanggaan, pero po napakagaling po talaga ng pagpapala ng mahal na Panginoon. Sok na sok po talaga sa pangangailangan na yung oras na oras po talaga, hindi ka po talaga bibigyoy ng mahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon sa mga kagalingan po na ginawa niya po sa aking buhay, kasi po nito po nung kasagsagan po ng bagyo, kasagsagan rin po ng bumalik po yung hika ko, gawa po ng siguro po, sabi nga ni po kaya na may dikit na torotikwel. Ano po, kasi po, idadahilan ko na lang po yung paglaba ko po. Nung ganon po ako ng 3 mabibigat po na pantalon, lumagatik po yung likod ko, at yun po yung pinagmula ng muli pong pag-atake ng hika ko po. Pero po, nung time po nakasagsagan ng bagyo, tapos po wala po ako noon maaasahan ng kuryente, wala rin po noon nagpaandar ng generator. Kaya po talaga pong nanalig ako sa mahal na Panginoon na ma-survive ko lang po yung paghihikahos po talaga ng paghinga ko, kasi po talagang hirap na po noon ako nung time na yun na makahalangha po ng hangin. At pinagkaloob naman po yun ng mahal na Panginoon na mairaos ko rin po yung paghihirap ng hinanga ko po. Kasi po ang hirap po talaga ng may hika, lalo na po talagang minsan po talaga dumarating po sa punto sa buhay ko na talaga pong kailangan ko pong umasa sa Nebule. Kasi nga po, ako rin lang naman po yung kumikilos sa bahay, kasi po laging wala po ang beloved husband ko. Pero nung time po na yan, lubos-lubos ko po yung pinapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, kasi po niloob niya pa rin po na ma-survive ko po yun, magdamag yung paghihirap po ng aking paghinga. Kaya po salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Pinagpapasalamat ko rin po sa mahal na Panginoon, kasi po itong taon po na to ay medyo may, sabi nga po niyan, may ups and downs po talaga. Tapos po dumating po sa punto po sa aking sarili na parang ayaw ko na po, parang gusto ko na pong tumigil, at sabi ko kasi nga po parang nababakot, tapos marami po akong nakikita na ganun, ganito. Pero po kapag ka po nagmumuni-muni po ako, pinapaisip po ng mahal na Panginoon yung mga kabutihan at yung mga milagro, yung mga gano'n na ginawa sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon, na parang hindi ko po yun kayang bitawan, na yun lang po yung pinangahawakan ko, na kung bakit po kahit linggo lang po talaga pong pinipilit ko ang sarili ko na dumalo, kasi nga po parang sa bagay lang na yun, kahit linggo lang po ako dumalo, makapagpasalamat man lang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga biyaya po at sa mga kabutihang ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Tapos po pero po paragi ko pong dinadasal sa mahal na Panginoon, mula po nung makaranas po ako ng panghihina, lagi ko pong hinihiling sa mahal na Panginoon na sana mabalik kami o sa amin yung dati naming paglilingkod. Kasi nga po, talaga nga pong, pag hindi ka po pala talaga dumadalo, hanapin mo po talaga yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga po talaga pong, talaga pong hiling ko po talaga yon sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na muling ibalik niya po yung init ng paglilingkod po namin sa Kanya. Tapos po nito pong nakaraang church anniversary po ng Salog, ay ako po kasi, mahilig po ako mag-video-video. Kasi po ang iniisip ko po, parang may gusto lang po akong balikan. Pero po, wala po yun sa akin na yung para sa sarili ko. Hindi po ako nag-iisip ng ganon. Tapos po, tapos po nagbibideo lang po ako, yung parang kapag gusto ko lang po, hindi po ako ino-oblige, yung kapag gusto ko lang po. Tapos po, kapag may available po na cellphone akong gagamitin, yun lang po yung time na pag-video ko po. Tapos po, nito pong nakaraang Salog anniversary po, Salog Church anniversary, sabi ko magbibideo ako. Tapos po, yun nga po, dahil po sa sobrang na-bless po ako nung nakaraang Salog anniversary po natin, nanalangin po ako sa mahal na Panginoon na, what if kaya, kasi po naiinggit po ako sa ibang mga outreach na kahit ganun lang sila kaliit, kahit ganun lang hindi sila ganun kakilala, pero po may YouTube channel sila. Kaya sabi ko, what if kaya gawin ko na rin yung YouTube channel ko ng channel po ng Salog. Sa kahabagan lang po ng mahal na Panginoon, at hindi ko po yun hinangad sa sarili ko. Kumbaga, parang
nabitawan ko lang po yun sa isip ko na parang pwede rin naman siguro yung gano'n na yung channel ko, gawin ko na po siguro sa kapurahan lang po talaga ng mahal na Panginoon. Tapos po humingi po ako ng permiso po sa elder po dito sa Salog. Ang una ko nga pong ipinangalan dun sa Salog, ay sa YouTube ko po Salog Outreach Camarines Sur po. Kasi nga po, iniisip ko po baka po sitahin po ako ng kung sino pong yung may authority na makakita po nung channel, baka po sitahin po ako na bakit ako gumawa ng channel na gano'n na wala naman akong hinihinging permiso po sa kanila. Kaya po, humingi po ako ng permiso sa group chat po ng Salog po na pinangalanan, yung YouTube channel ko po, pinangalanan ko na po ng Salog Outreach Camarines Sur po. Kasi po, lahat po ng video po talaga doon ay tungkol po talaga sa gawain natin. At kapag ka dumadalo po ako sa ibang outreach, binibidyohan ko rin po. Tapos po, nag-direct message po sa akin ang ating beloved preacher, Eli Belleza, na what if daw po gawin ko na lang daw po ng JMCM Salog po yung pangalan po nung channel, kasi nga daw po para daw po maano din po globally yung gawain po natin na meron din daw po pala na JMCIM Salog. Sabi ko parang hindi ko naman po yun kaya, kasi nga po hindi naman po ay sabi ko ipaalam yon sa yung bagay na yun, ipaalam yun sa o kaya kay beloved sa ating OP po, beloved Dick, o kaya po siya na rin po ang magpapaalam po sa beloved children na gagawa rin po tayo ng YouTube channel po natin. Tapos sabi niya, okay naman, sabi po na ang ating beloved preacher, Eli, sabi daw po, okay naman daw po yun, basta daw po, every time daw po na magpa-public, magpo-post, ipapa-screening daw po. Di sabi ko, o sige po, try po natin. Tapos, yun po sabi ko, kanina naman po kaya ako magpapa-screen. Tapos sabi po ng beloved Ate Emily po natin na kay beloved Brother Lemel na lang daw po. Kaya po ayun, yung bagay po na yun talaga, pinagpapasalamat ko po yun. Kasi po, sa totoo lang po, hindi po madali po yung pag-video tsaka po yung pag-edit. Kasi hindi ko naman po yun linya. Pero po, lubos-lubos ko po yun pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi po yung pag-video ko po na yun po yung naging daan para po makompleto ko po yung 3 times a week na pagdalo. Hallelujah, praise the Lord. Yung hiling ko po na manumbalik kami yung dating kahit hindi po ganun siya ka 100% na pagdalo, pero po yung mape-perfect mo lang po yung isang linggo na 3 times a week na pagdalo, para po sa akin talaga pong sobrang pagpapala po yun. Kasi nga po para kung sa akin lamang po talaga pong hindi ko po talaga yun masusunod, kasi po sa sarili ko marami po akong rason. Kasi nga po kapag school days, madaling araw, 3:00 po talaga yung gising ko. Para sa akin yung gabing pagsimba, talaga pong hassle po sa akin yun. Kasi nga po ayoko po yung kulang po ako sa tulog. Pero po napakabuti ng mahal na Panginoon, kasi po yung kulang na tulog na yun, kahit po minsan hindi po ako noon nakaramdam ng kung ano mang kahinaan sa sarili ko. Kaya po pinagpapasalamat ko po yun sa mahal na Panginoon. At dalangin ko po na sana panghawakan po kami ng mahal na Panginoon na talaga pong mapanghawakan ko po yung ganun po. Kasi po para naman iniisip ko po kasi para naman po yun sa karangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po sana po mapanghawakan ko po yung ganun pong pinasok ko pong desisyon na ganun. At sa kahabagan rin po ng mahal na Panginoon, nagagampanan ko rin naman po yun kahit medyo loaded na po ako ngayon. Hinihingi ko lang po talaga yung kalakas, yung pasensya, yung tiyaga po na ipagkaloob sa akin ng mahal na Panginoon yung ganun. Pinagpapasalamat ko rin po yung nakaraan pong 25, yung beloved third son ko po, na-disgrasya po siya sa motor. Although, sabi nga ni po Ken Giraray na may dikit na traumatic wheel ang palo-palo. Kasi po yung third son ko po na yun, medyo talaga pong parang na rin po yun sa pagdalo. Tapos hindi na rin po siya nag-choir. Kaya po siguro yun rin po yun kaparaanan para po mabuksan po ulit yung pag-iisip niya na kung ano man po yung dapat na ibigay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lubos-lubos ko pong pinapasalamatan na kahit po ganun yung nangyari, hindi po pinahintulot ng mahal na Panginoon na malala po yung maging tama ng anak ko. Kasi po,
medyo matulin daw po yung pagdadrive nila. Tapos pero po ang tama lang po ng beloved son ko po ay yung baba niya tsaka yung tuhod niya. At pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon na hindi po kagrabe kasi po iniisip rin po namin what if may mga dumadaan pang malalaking sasakyan at nabundol sila o kaya yung malala pa yung mas malala pa yung tama. Kaya kahit na po ganun, pinagpapasalamat ko pa rin po sa mahal na Panginoon yung ganung pangyari kasi parang mild naman po yung pangyayaring yun sa kanya. Kaya po nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na kahit paano po talaga ay may mga reminders po talagang ginagawa ang mahal na Panginoon para po tayo ay mabuksan ng pag-iisip. Tapos po, pinagpapasalamat ko rin po sa mahal na Panginoon yung lahat po na mga pagpapala, financial, material, sa physical po, sa emotional, at lalong higit sa lahat po sa spiritual. Ang lahat po ng kapurihan at kapasalamatan ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah.